Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang kasiyahan po na magkasama-sama tayo muli dito po sa aming daily devotion na ginagawa po sa St. Paul United Methodist Church alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. At kung meron po makakadalo, ginagawa po namin simultaneously. Pag Sabado po, meron kaming prayer covenant ng alas 6 ng umaga po, at ito po ay face-to-face dito po sa conference room dito po sa St. Paul United Methodist Church. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong patnubay at iyong proteksyon sa nakaraang gabi, Panginoon. Kaya naman taglay namin, Panginoon, ang panibagong kalakasan at ang biyaya ng buhay na punong-puno ng pag-asa na nanggagaling sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral at sa aming devotion, Panginoon, ngayon. Ikaw, Panginoon, ang aming makita, ang iyong mga mensahe, Panginoon, ang siyang pumasok sa aming mga puso, Panginoon. Patnubayan mo kami, Panginoon, at maraming salamat. In Jesus' name we pray, Amen. Ang ating pong aralin ay matatagpuan po sa Matandang Tipan, ayon po sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 4, talatang 22 hanggang 28. Hayaan niyo pong basahin ko ang tatlong talata. Talata 22. At sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Hindi nila ako nakikilala. Tulad nila'y mga batang wala pang pagkaunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Talatang 27, sinabi ni Yahweh, masasalanta ang buong lupain, ngunit hindi ko lubusang wawasakin. Talatang 28, magluluksa ang sanglibutan, magdidilim ang kalangitan. Sinabi ni Yahweh ang ganito, at ang isip niya ay di magbabago. Nakapagpasya na siya at hindi ito mababago pa. Sa Kabanatang 4 ng Jeremias na ating devotion scripture mula po kahapon at ngayon po karuktong po nito, ay tungkol sa isang pangitain ni Propeta Jeremias na darating ang pagkawasak ng bayang Israel, ng bayan ng Diyos, at kanya itong dinamdam. Ando doon yung pagdadalamhati ni Jeremias para sa kanyang bayan. At nawika nga at nasabi ni Dr. Pete kahapon na si Propeta Isaias ay kilalang the crying prophet dahil siya ang namamagitan, lumuluhod sa Panginoon para sa kanyang kababayan. Alam ninyo, ang pinakamalaking kamalian ng tao ay ang manahan sa sariling kakayanan, lalo na sa panahon na maayos, masaya, at mga tagumpay na ating tinatamasa. Na minsan, winawalang bahala natin ito, na ito ay isang paalala mula sa Diyos. Dahil ang ating paniniwala ay ito ay pagpapala na galing sa Diyos dahil ang ating mga ginagawa ay isang premyo o kalugod-lugod ang ating ginagawa sa harapan ng Diyos, o ito naman ay iniisip natin ay bunga ng ating pagtiyatiyaga at ng ating kakayanan. Ngunit ang pinakamalungkot ay ang isipin natin na kaya nating mabuhay na hiwalay sa Diyos.
Sa talatang 22, sabi dito, sila'y mga mangmang na anak at walang pagkaunawa. Dito makikita natin na kahit tayo may kakayanan, may karunungan, nawawalang saysay ang mga katalinuhang ito kung ito ay sama-sama lamang gagamitin. Dahil ang tunay na dunong ay nasa pagkakakilala at sa pagsunod sa Diyos. Nakita natin naman at nabasa natin. Dito, sanay silang gumawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Sa talatang 23 hanggang 26, kung babasahin natin buo ang talata, dito inilalarawan kung paano ang pagwasak o pagsira na gagawin ng Panginoon sa bayan niyang Israel. Alam ninyo, ang kasalanan o maling gawain ay hindi lang isang personal na issue ng bawat isa sa atin. May epekto ito sa ating pamilya, sa komunidad, maging sa kalikasan. Pagkasira ng relasyon sa Diyos, sa pamilya at kapwa. Ang kasalanan ay isang maling gawain ay laging nag-iiwan ng bakas ng kaguluhan. Sigurado pag may ginawa tayong mali, may kasalanan tayo, mag-iiwan nito ng kaguluhan. May mangyayaring kaguluhan, alitan, o hindi pagkakaunawaan. Kaya dito nakita ni Jeremiah na talagang galit o yung kanyang pangitain na naandoon na ang sukdulang paghatol ng ating Panginoon sa mga ginagawa natin. Sa talatang 27 at 28, dito makikita natin ang sabi dito, ang buong lupain ay masasalanta, ngunit di ko ito lubusang wawasakin. Dito makikita na naman natin yung the true nature of God, His mercy and compassion. Mahigpit ang hatol ng Diyos, subalit hindi niya tuluyang papawiin ang kanyang bayan. Isang larawan na naman ng habag at awa sa gitna ng galit sa ating mga kasalanang ginagawa. Ang Diyos ay makatarungan, ngunit maawain. Ang hatol sa mga talatang ito ay hindi para tayo ay wasakin o takutin. Merong itong dalang liwanag ng pag-asa. Nagpapaalala ito sa atin tungo sa pagsisisi o pagbabalik loob natin. Marami na tayong nararanasan at nakikita mga kaganapan sa panahon natin ngayon na di natin ito pinapansin. Maging ito ay sa loob ng ating tahanan, komunidad, sa ating bansa, at ito ay nagaganap, nangyayari sa buong mundo. Maging ang ating kalikasan na andoon na yung hindi natin mawari na epekto ng mga kasalanan natin maging sa kalikasan. Huwag tayong magtulog-tulugan. Itong mga bagay na ito na nakikita natin ay para tayo gisingin. Huwag tayo magtulog-tulugan. Baka hindi na tayo magising sa katotohanan. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Patawarin mo kami sa aming mga
kahangalan o pagsanggalang Panginoon, sa pagtalikod, sa pagwawalang bahala sa iyo. Give us wisdom, O Lord God, to see what is right and wrong. Huwag mo kaming ipahintulot na masilo ng paggawa ng mga bagay na hindi makakalugod sa iyo. Lord God, salamat. Salamat dahil hindi mo kami sinusukukan sa kabila ng aming pagkukulang sa aming mga kasalanan, ay naandiyan ka, Lord, upang ipadama mo at upang paalalahanan kami. Padama mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin at pagkalinga. Nandiyan ka lagi, Panginoon, na gumagabay, umaalalay sa amin. Lord, salamat sa mga mensahe mo ngayong umaga, O Lord. Isang patunay lang, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Lord, naandiyan ka. Nagpapaalala ka sa amin sa pamamagitan ng mga mensahe mo, sa pamamagitan ng mga sinusugo mo. Lord, maraming salamat sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga shortcomings, O Lord, at maging sa aming kasalanan. Lord, muli maraming salamat sa mga nangyayari sa buhay namin. Magising kami, Panginoon, sa katotohanan. Muli patawarin mo kami sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.